Basta na salita ng Diyos. Okay? John 14 verse 15. John chapter 14 verse number 15. Sige po. One verse. Nakita niyo na ba? Okay. John 14:15. Ready? Read. If you love me, keep my commandments. So tayo po ay manalangin. Thank you, Father, for your words tonight, this afternoon. I pray, dear Father, na kayo po ay mangusap sa puso at isipan ng bawat isa sa amin. Lahat na ito aking dinalangin, pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ng Kristo Jesus, sabi niyo sa kaligtas. Amen. Okay, if you love me, keep my commandments. Hindi po ito, tawag doon, salita ng misis sa mister. Okay? Sabihin ng misis, Mister, do you love me? Sabihin ni Mister, yes. Keep my commandments. So, hindi po ito ha. Ito po ay nasa Biblia. Okay? Baka ako gamitin niyo ito sa hindi magandang gamit ha. Okay po. So, ilan bang utos meron ng Diyos? Kasi nakalagay po dyan, if you love me, keep my commandments. Ilan po ang utos ng Diyos? Nagbigay kayo ng utos ng Diyos, Brad. Mula sa'yo. Utos ng Diyos. Thou shall not kill. Pero nakapatay si Brother JC. Okay. Nang lamok, langgam, at sasama ng loob. Nakapatay siya. Okay, Grace. Commandments sa Panginoon. Obey your parents. So, Brad. Okay, Brad. Okay, wag magnakaw. Okay. Paul. Okay. Mia. Okay. Risa. Okay. Brad. Randy. Utos ng Diyos. Sige. Tatay Renz. Bawal kumain dugo? Huwag na kumain ng dugo. Dinuguan lang. Blood is, for the life is in the blood thereof. Nung lumang tipan, bawal yung pagkain ng dugo o dinuguan, ano? New Testament time, kumakain na yung mga Kristiyano eh. Okay, sino pa? Mga nakayuko yung hindi mo makita mga mukha eh. Oh, sige. Ikaw, Caleb, utos ng Diyos. Naubusan na. O sige, si Jillian. Nasabi na. Okay, Aliyah. Okay. Sige, si Andrew, utos ng Diyos. O si mami niya. Sige, saluhin mo mami. Iba yung parents. Sandali. Okay, Roting. Sige, si Danica. Ano po? Love your enemies. Aba. Ha? Mukhang may mukhang ano to, may kagalito lately ah. Okay. Okay, ikaw, ate. Ano yun? Love your neighbor as thyself. Okay yun. Oh. Dami. O, di ba? So, sa mga utos, napakarami pong utos ng Diyos. Go ye therefore and teach all nations. Utos yan, di ba? Not forsaking the assembling of ourselves together. Bring ye all the tithes and offerings. Utos ng Diyos yan. Napakarami pong utos ng Diyos. Halimbawa, pray without ceasing. Utos din yan. Okay? So, napakarami. Ngayon po, sa dami-daming utos ng Panginoon, ang sabi ng Diyos, if you love me, keep my commandments. So, dito po tayo mag-concentrate. Love your church. Tanong, do you love your church? Are you sure? Parang galing sa ilong yan eh. Kahapon, umating kami ni Mrs. ng 60th anniversary ng 60th birthday ng kanyang uncle na pastor din doon sa sabi ng Mrs. niya,
every day, hindi na siya magsasalita kasi every day daw, yung kanyang mister na pastor, nagsasabi ng I love you sa kanya. Sabi niya, mukhang baliktad yun sa'yo, Dad. Sabi ko sa kanya, once lang ako nasabi sa'yo ng I love you. Hindi ka ba naniwala doon? Sabi niya, kailangan din ng reaffirmation. From time to time daw. Sabi ko, sige, I love you. Sa ilong lang. Okay. So, yun po yan, mga kapatid, ano? Mga kapatid, excuse for sustaining worship. Ano ba yung excuse po ng bawat isa sa atin? Ba't hindi tayo naka-attend ng church? Ang init kasi, pastor. Aircon na kasi yan. O nga, aircon natin. Aircon na. Again, gumagana yung aircon na yan eh. Sana si Ramil. Para may isa pa yata, may dalawa pa yata ang aircon dyan eh. Kabit mo natin temporarily para maibsan yung ano, di ba? Yung init. Sakit sa ulo eh. Ha? Hindi naman, para lang mano yung ano, yung tawag yung mabawasan na yung init, di ba? Kasi meron naman tayo dito, tapos meron pa yata ang dalawa dyan available, ano mo natin temporarily para ano, para, kasi sobrang init talaga. Buti kayo, nakaupo lang at makinig. Ako, nakatingin na sa inyo, nagsasalita pa, nakatayo pa, nag-iisip pa, ano sunod na sabihin. Hindi nyo ba alam kung anong, ano dyan? Torture? So, pag napikit na ng ano, mata si JC, kailangan pa mapatawan ng konti. Pambihira. Kaya yun po yan. Ang hirap ng panahon ngayon. So ito po yan, mga batid, na mga reasons for sustaining the worship. Meron tayo dyan, ano, tawag doon, princess, di ba? Yung kanina, na-listen natin. I don't feel like it. So wala, hindi niya feel na pupunta ng simbahan. Mga kapatid, is not the basis of coming to church. Okay? Hindi feeling po yan. Anong sabi ni Pablo? Preach the word. Season. So, hindi po pagkatag-ulan, nandyan ka. Pagkatag-init, wala ka. Yung iba naman, pagkatag-araw, nandito. Pagkatag-ulan, wala. Kasi ang dahilan nila, mahirap magsimba pagka tag-ulan. Kasi sabi ng Biblia, ako ay asin ng sanglibutan. Baka kako matunaw ako. Pambihira. Okay, more sickness occurs on Sunday than any other day of the week. Ang daming dahilan. Mainit ang aking katawan. Di ba, Tatay Renz? Pariyatang napapagod na. During Sundays. Mamalingki pa, maglalaba, walang oras, so on and so forth, nagkabuhol-buhol na po yan. Another reason, bakit mag-excuse yung tao na hindi siya makapagsimba, Sunday is my day of rest, day off ko po yan. Sa Panginoon, mga kapatid, wala pong day off, wala pong rest. Gusto niyo po yung rest? Gusto niyo rest? Nandun, sa sementeryo. Rest in peace. Kaya, pag namatay ako, huwag niyo ako lagyan ng ganyan. SYS later. O kaya SYS. See you soon. O, di ba? Huwag yung huwag yung rest in peace. Wala yan. Nilagyan lang rest in peace, pero yung kaluluwa nandun sa impyerno, di ba? No rest. Sinusunog doon. Oh, what's that? Mas maigay na rin yung o kaya ano pwede ilagay, Dali ka? Pag namatay ka, ano pwede mo ilagay? Ha? Kay Pastor Bing, iba eh. Ang pinapalagay niya, on this tombstone, the Son of God will rise. Ayos yun, di ba? So, sinasabi niya yun. Si JC siguro, lagay niya dun sa kanyang epitome. Brother JC. Accepted the Lord Jesus Christ, ganitong Sa baba, titer. Okay Si Ricardo, sabihin niya, soul winner. Si Adrian, faithful backslider.
Biro lang yung brother. Ibig sabihin, may kanya-kanya ho tayo. Pero the best, kung ilagay natin, tayo po ay anak ng Diyos. O, di ba? Ang ganda. So, yun po yan. Ano pa, mga kapatid? So, Sunday is my day of rest. Today seems not only to get sinners from heaven out of bed. Kasi nga tayo, yung mga hindi mananampalataya, we try to win them, we try to rescue them, we try to share the word of God. But the problem, yung sa higaan. Kaya nga ang problema ng church na ito ay Sunday School. 9:30 ang Sunday School, dumarating ng 10:30. Hindi. Niloloko niyo ang Diyos. Amen, mga kapatid? O, wala na naman akong kausap. Huwag niyong lokohin ang Diyos. Kaya nga dapat, pagka oras ng panambahan, huwag ka na magsaksak dyan ng bigas, before. O yung mga nagluluto, ha? Huwag na kayo magsaksak dyan ng 9:30. Dapat mga 9 o'clock, magsaksak na kayo. Para pag 9:30, luto na, nagugutom na yung mga tao ba? Ito, naamoy na yung kanin. Gustong-gusto na makinig ng salita ng Diyos yan. Gutom na Biro lang. Pero, kasi nga, nung worker ako, makinig kayo maigi, ha? Dating ng hapon, Sabado, binawalis ko na yan. Yes. Bago mag-wire, binawalis ko na. Pagkatapos niyan, pagkatapos ng walis, floor wax ko yan. Floor wax ko kung saan floor wax. Yung church sa Cainta nung araw, mas mahaba pa dito Alam niyo ba yung church sa Cainta nung araw? Nagkakasya ng 200 plus katao. Sumahaba. Ako lang mag-isa noon. Lalagyan ko ng floor wax yan. Floor wax. Pagka-choir, inapakapakan nila yung floor wax, di ba? Pagkatapos noon, after the choir, saka ako magbubunot. Pagkabunot, walis uli. I-arrange ko yung mga kahoy na pew, nakagaya niyan. I-arrange ko yan. Ako lang mag-isa. Pupunasan ko yan. Kasi ayoko na mayroong upo na hindi napunasan. Alikabok ba? Wala naman ako reklamo Sabi ko lang, Panginoon, kasi pagkatapos noon, pagod na ako, saka ko mag-iigib ng tubig mula sa baba. Aakyat ko sa second floor yan. Sipin mo yan. Madaling araw, saka ka akyat, baba ng tubig. Para mapuno yung baptistry. Wala nakagawa yan dito. Ano yung mga kapatid? Kasi andali, nakikita yata yung trabaho ko doon Kikita niya na, nakaabot ka pa doon sa kabila, di ba? Kahoy yung sahig. May stricto si Pastor Bing. Ayaw na ng hangin kasi may asma. Tinatanggal ko yan. Pagtanghali, pagkatapos ko ng Good News class, pinupunasan ko lahat. Every week, may punas yung electric fan. Dito, once a year lang, nililinis yung electric fan. Bakit? Trabaho ba yan? Trabaho yan, mga membro. Kayo nakakita ng anong pwedeng gawin yung pagandahin, simbahan. Kaya nga ang simbahan, isang katawan ng maraming parte. Nakuha niya, mga kapatid? Imposible naman walang mata rito at walang ilong dito. Ngayon, kung naano mo yan, gawin mo. Ministry mo yan. Huwag ka na maghintay na utosan pa kita. Nakuha niyo, mga kapatid? Yung anak mo na lagi mong iniutosan, anong tawag mo doon? Walang pusa. Pero yung anak mo na mayroong initiative, matutuwa ka doon. Tama mo, kapatid? So, natutuwa ang Panginoon sa gagawin mo.
Kasi nasa Biblia naman, na pag may ginawa tayo, gawin natin. Bakit? May mabasa ka ba sa Biblia? Gawin mo yung gawain na yan para malulhati mo, at least yung pastor mo. Basahin mo sa Biblia. Wala eh. Niya sa akin, man pleaser kayo. Hindi tinuturo ang man pleaser. Kanina, gagawa na kaya ako ng listahan dyan ng mga lahat ng membro para may gagawin. Naglilinis ng mga electric fan, magpupunas dito kasi may alikabok yan. Pati yan mga upuan. Kasi yung iba, pag pumunta rito, alikabok. Ipupunas lang yung puwit, pag gano'n, no? Tapos na. Eh, okay rin pala yun. Okay? So, ano pa? So, yun po yung problema natin ngayon, ha? Makinig kayo, ha? Our problem today are not sinners to come to church, but the same. Kasi lahat tayo rito, karamihan, latecomer. Lalo na yung pastor dito, yung si Bung Alcala, latecomer yan. Pangalawa latecomer dyan, yung asawa. Mga, sino yung pastor dito? Wako pala. Mahirap mag-sermon yung nakikita yun sa buhay ko, di ba? Nakikita nyo sa misis ko, ginagaya nyo eh. Pastor nga, late eh. Sangtsa nga, late eh. Ay, wag na kayong tumingin sa tao kasi wala naman nakalagay. Jesus, the author and the finisher. Ako naman magbibigay sulit sa sarili ko eh. Si Mrs. magbibigay sulit din. Maaga sa trabaho, ayaw malate. Pagdating simbahan, late. Problema na nila yan. Haharap sila sa Panginoon. Kaya wag tayong gaya-gaya sa ibang. Kasi lahat tayo dito magiging late. Amen, mga kapatid? Here, okay? By 9:30. Para at least meron kayong time to pray. Naka-prepare kayo. Kasi ang church is not only membro, pag ang service nila ay alas 8, alas 7 pa lang andyan na sa church. Una sa kanila, sila mag-pray individually, nandoon sila fellowship na, may coffee, something sila, yan. So ang membro nagkalat, pasok yung pastor at magtatawag ng preload ng piano, the church is called to order. May kililing dito eh. Clang, 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 clang. The church is na mga baptist yun sa kanila. May ganun-ganun. Tayo walang ganun po mga kapatid. Napan nyo ba? Sige. So I do hope and pray meron tayong ugaling ganyan ha. Nandito na mauna, magpe-pray na dyan. Pagkatapos, ang problema kasi, nauna nga dito, ang ginagawa, sismis agad eh. Walang natin yung magagandang ugali ng mga simbahan ng iba. Bakit mag-pray man lang muna dyan ng mga 3 minutes? Jamming-jamming dyan, magipag-fellowship dyan. Kasi ang church naman is a place of prayer, fellowship, and worship. Doon lang naman eh. Ng Panginoon, doon lang naman, study, you teach, you preach, you pray. So pray, study, teach, preach. Pray, study, teach, preach. Ganun lang lagi yan. Sa utos ng Panginoon, Matthew 28. So the same is true with us, mga brother. Another one, na excuse for speaks to me at the church. Wala namang kasing nakikipag-fellowship sa akin, iniwasan ako. Kaya si Bart, nandoon na sa Paite eh. Kasi wala daw dito kumakausap sa kanya. Sabi ko, Bart, nandito ka? Wala kasi kumakausap doon sa pambihira kasi si Renzo, hindi na ako pinukumusta eh. Hindi na ako binibisita eh. Sinisi pa si Renzo eh.
Bunga yan ni Renzo, si Bart. Hindi na ako pinapasyalan sa bahay. Hindi na ako hinahanap eh. Hindi na ako mini-message eh. O, nami-miss niya pala yung ganun, Renz. O, nami-miss niya. O, bilang kaibigan, isipin mo, siya na nga lang yung kaibigan. Bihira, no? Isipin mo, o, ano yan eh, tawag doon, sentimento ng isang tao. Kanya kung lahat tayo ugaling Bart, patay na. Lahat tayo dito may sentimento. Ang bottom line dyan, so no one speaks to me at the church. So dapat mabatid because we are human one another. Kaya nga, ang definition ng fellowship, pag kayo po ipadip two philos. Two philos in one ship. Ano magagawin nyo? Kailan dalawa sa bangka? May magpintuhan kayo. Intindihin ko na kayo ay mga deaf at saka magsalita. Next, I can worship God as well at home. Magsimba kahit saan. Lalo na ngayon ay merong technology. Total, naka-online naman eh. Ipopost naman yan ni Princess eh. Pwede. Hindi po yan. Ang worship po is very selective. At your convenient time. No. Ang worship hindi po convenient time. Kasi ang pag-rapture po, hindi po convenient time yun eh. Convenient time eh. Ano yun? Napaka-special mo naman. So wala po yan. Equal po. Ephesians 3:21 po yan, mabatid. The fact of the matter is, if people were interested enough home, they wouldn't stay at home to do it. Hindi. Another one, it's too init naman. Nako, walang kwentang dahilan. Baha na po sa Brookside, Pastor. Hindi na po ako makapagsimba. Pastor, wala na po akong madaanan. Hindi na po ako magsimba. Reasonable naman. Kung lumangoy ka, punta dito, napaka-faithful mo. O, di ba? Talagang papalakpakan ka namin eh. Wow, outstanding, di ba? Dad, napunta ka rito. Di ba yung nakita niyo sa Facebook, di ba? Pananambahan nila, lutang yung kanilang mga upuan, di ba? Nakita nyo? In. Hanggang dito yung tubig. Kakanta sila, to God be the glory. Yung tubig ay grabe. Continue. Parang walang nangyari sa kanila, hindi inantala na pwede magkasakit sila ng leptospirosis. But because they were there, worshiping God, God will help them. Kaya yun, the same story mga kapatid. Tayo ganun din. Ano man mangyari, if there is an opportunity, kaya turo out of season. Tuloy lang. Ay, walang simba ngayon kasi may bagyo. Ay, anong tawag niyan, Princess? Yung wala kayong face-to-face? Sa DepEd? Ha? Synchronous. Ay, mga kapatid, i-announce sa synchronous worship service muna tayo. Ang bihira, no? Kasi ang init eh. Wala sa Bible yan. Po, ang init. Dineclare po ng DepEd, kaya sama po tayo doon. Walang ganun po sa church. Kasi Diyos po ang sinasamba natin. Amen mga kapatid? Ito na eh. Kayain ko kain, ayaw na eh. Kasi groggy na eh. Sobrang init eh. Tinutukan ba naman ni Raymond ng number 3?
Kilo yung desisyon niya eh. Sobrang init ng electric fan eh. Oh. Di ba? Kahit saan naman tayo dito, mainit talaga eh. Wag muna ngayon, bukas na. So, wag muna mamutol. Okay. Kaya yun po yan, mga kapatid. Hot or rainy. Yun po yung ano nila. Kaya magtatago muna sa bahay. Eh, dito naman tayo sa good reasons for going to church. So there are many good reasons why we go to church. Number one, because the church is the tabernacle of the Most High God. Ephesians chapter 2, verse number 2. Basahin po natin. Ephesians 2, verse 2. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Wherein in the time past, you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. According to the course of this world. Ibig sabihin kung anong gusto ng mundo, anong plano ng mundo, kaya tinatawag niyan makamundo. Sinusunod po natin yan. According to the prince of the yun po yun. Among whom also we have in the lust of the flesh, fulfilling the desire of the flesh and of the mind, and were by nature children of God. But God, don't ganda, who is rich in mercy, for His great love wherein He loved us, and us together in Christ, by grace ye are saved. O, di ba? 7. Exceeding riches of His grace and in His kindness toward us through Christ Jesus. Kaya pagdating sa verse number 10, kasi naligtas na tayo sa 8 and 9, manship tayo. Obra maestro tayo ng Panginoon. Yung isang pattern, pag ginagawa niya, nakasubok na ba kayo? Di ba? Ako nakasubok ko niyan, di ba? Gawa ng, ano tawag yung flower base, mga ganon. So, konti, tama lang yung, yung tubig. Pag minasa mo yan, nakadepende siya sa hugis according to what you are going to design. Anong gusto mo mangyari? Gusto mo na siya medyo lulubo, so, yung kamay mo ang nakadepende, di ba? Inside and outside. Kung gusto mo siya na makapal, depende rin siya sa, sa kamay mo. Ibig sabihin, si Ricardo, iguguhit niya. O, di ba? Iguguhit niya mga mukha natin. Nakadepende sa kanya. Pwede niyang pagwapuhin ka, pwede ka rin papangitin niya. Eh, siya naman ang may obra. Pero pag tayong gumuhit, garantisado yan, pangit yan. Pangalawa, because unless the church is attended, the church lapse into darkness and all will be lost. Kung sarado na lahat ng simbahan, sipin nyo, sino yung kumanta na, yung no religion? Si ano ba yun? Yung kanta niya na no religion. And no religion. Merong kanta yan eh. Nasa isip ko na eh. Hindi naman changes. Merong kantang ganon. There is no heaven above us. Yung mensahe ng kanta, there is no heaven above us. Imagine order. Tama.
above us. There is no hell beneath us. And there is, alam nyo, pag nangyari yan, that all the churches of the world will be closed, wala nang mangangaral ng salita ng Diyos, saan pupulutin? Ang tawag noon, everybody is reliable. 3 days ago or 4 days ago, mayroong babae kinasal doon sa Davao. Nagkano yun, social media, di ba? Babae sa babae. Hirap na yung nagkasal, yung pare eh. I pronounce you. Hindi niya masabi husband and wife eh. Sabi niya, wife and wife. Pambihira, no? I pronounce you, wife and wife. Oh, pambihira. Eh kung lalaki yun, I will pronounce you, husband and husband. Nakuha nyo? The people now in the world are getting crazy. Ipopost pa niya sa social media na meron na siyang karelasyon na babae. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. So what's happening now? Kung wala yung church na magsabi na mali yan, wala na. Everybody is reliable. Tama ka, tama ako, lahat ay tama. Para na tayong mga Hinduism, pantheism. Di ba? Ibig sabihin nito, everybody, all is God. Yung sahig, Diyos yan. Yung halaman, Diyos yan. Diyos yan. Yung cellphone, Diyos yan. Si JC, Diyos yan. O lahat na. O, isipin nyo, nandoon ako sa expressway ng Thailand. Biglang tumigil yung yung mga sasakyan. Sabi ko, bakit tumigil expressway? Kasi may dumaan palang elepante. Elepante, dumaan. Yung mga sakay sa sasakyan, lumabas po sila, nandoon, nagaganyan. Yuyuko doon sa elepante. Aba, sabi ko, sinasamba yung elepante ah. Sabi ko, sa Pilipinas yan, pulutan yan. Kahit elepante pa yan. Nakuha niyo mga budel? Oh. Bombay na, katabi ko sa kainan eh. Sabi ko, isang isang nilagang baka. Sabi ng Mumbai, okay, isang nilagang baka. Sabi ko sa kanya, okay, di ba sa inyo, Diyos yan? Sabi niya, oh, Diyos sa amin yung baka. Eh, bakit ka bumili niyan? Eh, sa Pilipinas, ulam eh. Okay, tamo? So, variation. Tama sa kanila na Diyos pagdating dito, tama din na ulam. Ano yun? Yung Diyos mo, inulam mo? Oh, kita mo yan? So, anong mindset yun? Anong pangunawa yun? Wala, hindi niya maintindihan yun. Kita mo yung mga ahas doon sa kanila, maglakad-lakad yan. Pag dumaan yung ahas, talagang tuwan-tuwa sila. Kasi mapiplis nila si Shiva eh. Gaganon lang yun sila. Kakagatin sila. Okay lang sa kanila yun. Gusto ng Diyos eh. Yung anak nila, yung pinakamaganda, itatapon nila doon sa ilog. Papakain sa buhaya. Tinanong, bakit mo ginawa yun? Hinandog ko sa Diyos. Eh, yung buhaya dito sa atin, kinakatay natin yan. Kinakain eh. Pagdating sa kanila, hindi eh. Oh. Pasubo ka na ba rin ng kilawing buhaya? Masarap niya. Punta sa Palawan, kilawing buhaya. Oh. Pag hindi ka tumikim, titikman ka ng buhaya. Kaya ako, kumakain ako ng pating. Kilawing pating, kakain ako. Bakit? Pag hindi ka kumain, pagdating mo sa dagat, makikilaw ka ng pating. Kaya unahan mo na. Kaya pag nasa dagat ka, maamoy nila, pambihira. Ito yung kumakain sa mga brothers ko. Ah. Another one. Because I need the fellowship of God's people. Everybody needs a fellowship of God's people. Amen, mga kapatid? No man is an island. No man stands alone. Each man is our brother. Each man is my friend. So, ibig sabihin nito, we need fellowship. Kailangan natin yan. Sa loob na isang araw na wala kang kausap, kaya mo? Sino dito? Kajuan, kaya mo? Wala kang kausap isang araw? Kaya mo? Ito. Bigyan nyo ng chocolate yan. Para magsalita. Isipin mo, isang araw, wala kang kausap. Hindi mo kaya yan. Ako kaya ko 3 araw lang.
Nung binata pa ako, pag ako'y na-stress sa ministry, kasi meron naman tayong stress level eh. There was a time in my life na talagang na-backslide ako. Paite pa yun. I don't like to see faces of people. I don't like. I hate people. Sabi ko, walang mahiya itong mga to. Ha? Binibisita ko, pinag-pray ko, tuturuan ko. Hindi naman ako binabayaran ng mga to. Pagkatapos, pag binisita mo, para ayusin mo yung pamilya, anong marinig mo? Pag hindi mo binisita, may marinig ka. Anong klaseng pastor yan si Bong Alcala? Wala man ang pakialam sa mga membro. Eh di, narinig mo, walang pakialam. Di punta naman si Bong Alcala doon sa bahay. Aayusin mo, counselan mo. Paglabas mo ng bahay, anong klaseng pastor yan si Bong Alcala? Problema ng pamilya? Pakialamero. Saan naman ako lalagay dito? Paano ba yun? Oh. Sabi ko, grabe itong mga taong ito. I don't like. Tigil na ako. Kwento ko lang sa inyo. Niaso ako doon. Hindi na ako pumunta sa simbahan. Walang linis yung simbahan. Wala. Hindi ako umuwi doon. Ikot-ikot lang ako sa Laguna. May motor ako eh. Punta ko ng Nakar. Saan ako nakarating. San Pablo. Joyride na ako. Yung problema ko, dinaan ko sa the long and winding road. Yun. Namatay yung aso kasi hindi ko napakain. For 2 weeks siguro or 3 weeks. Para nasa gitna siya. Yung membro ni Pastor Bing dumaan doon, sinilit niya. Nangamoy na yung simbahan eh. Nangamoy. Ibig sabihin, pag wala palang pastor, wala di mga membro pupunta. Nakanyo ako din? Wala din. Kasi ang concept nila, wala kang pakialam yung pastor natin. So, yung paglilingkod. Kaya kayo, huwag kayong makabase sa akin para maglingkod sa Diyos. Amen mga kapatid? Dito kayo makabase sa salita ng Diyos. Okay, dito. Ngayon, sabi ko, alis na ako. Yung mga kasubing, wala na pong simba-simba sa Paite. Hindi naman ako kinamprot ng kasubing. Sabi ko, Pastor, alis po ako. Sabi niya ako din, paalis din ako eh. Punta ko ng Cebu eh. Sabi ganun ba? Sige, sabay tayo. Pagdating ng Cebu, ako ay diretsyo ng Surigao. Siya ay Cebu. Sabi niya, bakit ayaw mo nang mag-stay kahit isang gabi? Sige, baba ko. Alam niyo, nakapag-encourage sa akin, hindi sermon eh. Karamihan ng commitment ko sa Diyos is not during the sermon time. Tandaan niyo yan. Yung preaching na ganyan, nahahamon. Kaiba ho ako. Pinuklas ko yung calling ng Diyos. Babasahin ko yan. Aalamin ko. Doon ko kukunin yung sinasabi ng Diyos. Ito na. Nung nangako ako sa Diyos na maglingkod sa Kanya, I was 19 years old. January 29 ako naligtas. Nagsimba ako dito sa Caloocan around mga June, July siguro. Wala nakipagkamay sa akin. Dapat doon ako membro eh. Wala eh. Kaya ayoko mangyari dito na kayo mga membro. Just, pag may nakita kayong mukha, pag nakita niyo mukha ni Franklin, dati na yan. O pwede niyo nang hindi kamayan yan, hindi niya matipiso dyan eh. Di ba? Matipiso ba si Franklin na hindi niyo kamayan? Tuwa na eh. Natuwa pa yan. Oh. Si Renzo, hindi niyo makamayan? Matipiso dyan? Hindi. Natuwa pa yan eh. At least hawak ko niya cellphone niya, hindi siya dinisorbo. Oh. Ako niyo Brad. Oh, ngayon. Ito na. Sana pala yung anak mo, Brad, kanina? Dali mo lagi yung anak mo. Ito. Lagi ko sinasabi, yung mga anak ninyo, dali nyo dito.
kung ayaw niyo ng sakit ng ulo pagdating ng araw. Marami ako nakikita anak ng pastor. Yung pastor, kung saan-saan nagpe-preach. Yung anak na sa bahay lang. Hindi dinadala sa church. Problema ng pastor. Yung mga kwento na yung pastor nagpe-preach, yung anak niya nagpapakamatay. Narinig yung mga kwento na gano'n. Mga anak ng pastor nagbabaril. Kala niyo siguro, hindi tao yung mga yan. Tao yan. I decided, I made a commitment sa Panginoon, Lord. Sabi ko, nung nagsimba ko doon, yung Baptist Church sa Caloocan, nag-pray. January ako naligtas. January, February, March, April. 7 months na walang simba. Ang alam ko lang, tinanggap ko ang Panginoon. Alam ko lang, tinanggap ko ang Panginoon. Sabi ko, Panginoon, tinanggap na kita, anak mo ako, tatay kita. Huwag niyo pong dalhin ang anak niyo sa mali. Dalhin niyo po ako sa tama. Prayer ko na yan. Dalhin niyo po ako sa tama. Kaya mahalaga pa nag-pray kayo, tandaan niyo kung kailan niyo pinag-pray. I was 19 years old then. Nag-pray ako sa Diyos. Nobody teach me how to pray. But I pray that prayer. Sinabi ko lang, nasa Caloocan. Pinapayungan na ako eh. Sipin mo yan, pag pinapayungan ka na, dati-rati, basang sisiw ako kasi may mga tirador doon eh. 11 tabi nyo. Suriin nyo kung yung 11 tabi nyo. Nandyan lahat ng mga loko-loko. Grabe na, talamak na yung buhay ko. Isipin mo, nalagpasan ko yan. Yung mga loko-loko doon, nagpasakop sa akin, ibig sabihin, mas loko-loko ako sa kanila. Pinapayungan ako niyan. 18 yan. Pag uuwi ako, pagdating ako, hindi ito na si Bang. Bira. Pinapayungan ako. Bira. Pwede na ako mag-ano nito magsimula ng gawain Bong Alcala Brigade. Ayos yun, ano, Brad? Mga hard killers. Yun. Kaya nung makita ko na medyo malala na talaga, press ko nito. Anak mo naman ang Panginoon, dalhin mo sa tama. So once you pray, nasa tama ako eh. Ang church tama, yung Baptist Church tama, nasa tama ako. Bible ay tama, nasa tama. Ang medyo mabigat ko na commitment. Panginoon, pag nakita niyong palihis na ako, kill me. Hanggang ngayon, iniisip ko yan eh. Ba't ako nag-commit sa Panginoon ng ganyan? Baka pasimula pala ako palihis, patay na eh. Sabihin, pinatay, kaya pinatay na ng Diyos si Pastor, lihis na yun eh. Diba? Pagbihira, ang sama ng ano, diba? Bakit namatay Pastor nyo? Palihis na po eh. Isipin nyo yan, tuwan-tuwa kayo, diba? Pag tinanong kayo may mga pastor, mga membro, ay bakit namatay niya sa pastor mo? Ay kinamatay niya. Alihis na po. Ang sasama nyo. Sabihin nyo na lang, kinuha na ng Diyos. Pagka kinuha na ng Panginoon, huwag yung palihis na. Lupit, ano? So kayo din mga baded, you make a commitment. Maglingkod sa Diyos. Hindi nyo ba alam, until now, kahit may edad na ako, I want, para kung sinasabi, wala pa akong nagawa sa Diyos. It seems to me that I have done nothing. Wala pa. Ang akin, I want to build an army of soul winners. Punta doon sa saturation din. Lulusob tayo, kaya nag-pray ako na mga sakyan natin. Para, halimbawa, once a month, lulusob tayo as a church, buong church.
Binangunan tayo, swimming, maghapon. Diba? At saka excursion, at saka swimming, lahat ng membro sama eh. Pero pag swimming, init eh. Pagdating sa langit, wala kayong naakay na kaluluwa. Kasi yung pastor namin, hindi ka biniyaya eh. Wala kasi programa yung church namin. Hindi kasi ako yung hindi na siguro problema ng pastor yan. Problema na siguro ninyo yan. Tama ba, Budel? As individual. Hindi ko naman matandaan na may pagkukulang ako sa inyo eh. Nawa na ako dito eh. Ano ba? Because it shows my loyalty. Why you go to church? Diba? It shows my loyalty to God. So because it allows my loyalty to God. Another one, loyalty. Yan kanta tayo dyan, loyalty to Christ. Because my family and neighbors are reading me more than the Bible. Binabasa kayo ng tao. Pag nagsimba kayo, wala silang pakialam. Pag hindi kayo nagsimba, doon sila nakikialam. Mga Baptist yan? Ba't hindi nagpunta simbahan yan? Nakuha niya ba yung gano'n? Pero pag nagsimba ka, ay, mga Baptist yan. Walang gano'n eh. Pero pag hindi ka magsimba ka, mga Baptist yan hindi nagsimba. Nakuha niyo kaiba? Binabantayan tayo ng tao. Sa kalsada nga eh. May nakagitgitan ako eh. Oh, hinay-blood ako. Hinay-blood. Binulyawan ko. Ano sabi sa akin? Sisigaw-sigaw ka. Kapastor mong tao. Kristiyano pala itong walang buhay na ito. Sinagot ko na lang, bakit yung pastor? Wala bang karapatan sumigaw? Sabi niya, meron. O di sumigaw ka na gusto mo. Isipin mo, pastor versus member ng simbahan, ano? Nagkabulyawan eh. At the end of the day, ako nagpakumbaba. Brad, sorry ha, nasigawan kita. Pero sunod, mabubugbog na kita eh. O, biruan na lang na yun, sa kalsada. O, di ba? Wala namang hard feelings. Ang problema lang kasi, normal naman yan na, kasi kung hindi naman ako magalit, eh baka ako eh, ako ang mamatay. Kinimkim ko yung sama ng loob. Okay? Humingi lang na sorry. Because I owe something to my pastor with a way of moral support. To say nothing, ano yun? To say nothing of spiritual support, to stay away is to belittle the pastor's work in preparing a message that God led him to prepare for my help and my blessing. Mahaba, no? Princess? Because I owe something to my pastor by the way of moral support. So pag kayo nandito, sabihin nyo, wag kayo magsimba. Nagme-message kayo, nagtitext kayo. Ay, wag kayo magsimba ngayon. Lahat kayo. Tingnan natin yan si Bung Alcala kung magpe-preach pa. Magpe-preach pa rin ako. Okay lang, kahit yung aso na lang na matira dyan, aso ni Ivy matira, magpe-preach pa rin ako. Sipin nyo. Simba rin yung aso. Nakuha nyo? Buti nga yung aso, pag nag-concert congregational singing, hindi rin na di ba? Kumakanta. There was a good story. Anong tawag yan? Yung nag-aalaga ka ng mga hayop? Hacienda? May term pa na iba? Princess, anong term yan? Yung meron doon? Ransuhan. Ranch, di ba? Ranch. May mga hayop siya doon. Sabi nung may-ari, Pastor, doon sa rancho namin. Pagdating doon, alam niyo ba, yung building, merong mikropono.
merong speaker. Ibang klaseng hayop. May baka, may kambing, may kabayo, may manok. Isipin mo, sabi ng may-ari, Pastor, mangaral ka. Sabi ng pastor, nasaan yung mga tao? Eh, wala po eh. Mga hayop lang. Sige na, ikaw kaya, no? Brother Harvey, kung salita ka? Oh, ikaw, Brad. Tapos sabi ng lang dalawa. Wala, puro mga hayop. Yung pastor nangaral. Mabuti pa kayong mga hayop dahil nung isinilang ang Panginoon, kayo po ang mga saksi. Ang bihira, no? Purihin si Baka. Dahil isinilang ang Panginoon. Anong sabi niya? Tuwang-tuwa siya. Oh. Sila baasan eh. Ibig sabihin, sinubukan ng ilang pastor kung kayang mangaral sa walang tao. O pwede. Ako nga, nagpipray nga ako ng speaker eh. Lagay ko sa likod ng pick-up. Mangangaral ako dyan sa pag-traffic ako. Traffic junction, akyat sa taas, nangangaral, di ba? O, yung mga nata-traffic dyan. Wala kayong chance na hindi makinig sa akin. O, di ba? O, tapos si Raymond, yung taga-ano ko, taga-video ko, di ba? Taga-video. Dalawa kami ni Raymond. O. Ikutin yung Rizal, mangangaral ng gano'n. Gandang speaker. Kasi lagi naman ang mabiyahe. O. Habang nababiyahe ako, may sakyan na di sigawan mo lang, may mikropono ka. Yung katabi kong jeep na nasa likuran, yung mga pasahero dyan, magsisi na kayo sa Panginoon. O, di ba? Ganda-ganda eh. O. Wala namang bawal dahil hindi mangaral eh. Kasi nga, limitado na yung oras natin. Okay? Last, mga kapatid. Because it is sinful for me to absent myself when it is reasonable to attend. Hebrews chapter 10, verse number 25. Di ba? Sabi dyan. Because it is sinful for me to be absent. Kaya magtatanong kayo, Pastor, kasalanan bang mag-absent? Hindi ako misabi niyan. Ang sabi, ibig sabihin, utos ng Diyos yan. Hindi niyo sinunod yung utos ng Diyos. Not. Nakalagay yun, not. So, ano tawag sa English yan, Grace? Implied? Kasi dapat do not, di ba? Do not forsake, di ba? The assembling. Inuna, not eh. Ibig sabihin, may intensity, may degree, di ba? Parang sa atin pa, wag, bawal. Di ba? Pag sinaway mo yung bata, wag, not. Oh. It's here, not. Forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, as you say, the day approaching. Nalaman natin, ang mundo ay malapit na. Yung mga lugar na kung saan hindi inuulan, buwabaha. Dubai ngayon, di ba? Oh. Dito sa Pilipinas na buwabaha, sobrang init. Sabi ko, Mrs. Gabi, totoo kaya to? Nagkamali yata yung anghel Salit sa Pilipinas yan, hindi na napunta doon sa Dubai Siguro tutulog-tulog yun. Di ba? Hindi nag-duty ng maayos daw sa access ng mundo. Yung anghel na yun. Bakit eh? Tutulog-tulog eh. Hindi kailangan ng Dubai dito sa Pilipinas. Nangyayari yan kasi nga malapit na magbalik ng Panginoon. Wala po sa Philippine Sea, West Philippine Sea ang gera. Ang gera po ay nasa Megiddo sa Israel. Rumors of war lang yan. Rumors of war. Pero ang totoong gera, nandoon. Okay? So yung pumabudin. Another one, na tayo mabatid ay mayroong dahilan kung bakit nandito tayo. Hindi naman kami rito.
Saan ba tayo malugi? O, tingnan nyo nga ako. Ang sabi ng Diyos, anin, di ba? Isang araw sa Diyos. Pag isang araw, 8 hours yun. Si Grace. So, umabot ka ng 10 hours, di ba? To 12 hours. Para nga magtrabaho. Nakuha niyo mga umaga, darating tayo, 10 o'clock, matapos ng 12. 2 hours ka palang naglilingkod sa Panginoon. Na tayo. So, ano gagawin natin sa hapon? Kaya nga, di ba? O, para ma-prolong natin, kasi part ng worship is fellowship. Di ba? Admonishing, yan kalagay eh. Di ba? As you see approaching, another. So, we have a fellowship, we exhort one another. Palakasan. Marinig mo yung tawanan ni Adrian, mabibless ka na. Oh. Ka na eh. Oh. Nakipagbiruan kayo kay Renzo, mabibless ka na. Oh. Ka na. Oh. So that's how things work. Hindi na pwedeng blessing lang. Minsan meron ding konting konting sa buhay ng tao. Kaya yung po yan kapatid. Ibig sabihin, we cannot outgive God. Bakit? Kulang. Kasi hirap tayo kasi nga sobrang init. Oh. Hindi nyo ba alam na maraming simbahan ngayon? Kinakancel nila. Ang oras ang worship ninyo, ay pastor, cancel muna kasi ang init eh. Kinakancel nila yon. Saan nyo ba makita sa Biblia yan? Kinakancel pagkatapos nag-outing. Nakuha nyo? Nasa lakwat siya. Pinalitan nila. So dito, shortened lang. Bahala na kayo magdagdag. Tumayo tayo mabuti, tayo ko yung lang. So much. Help us to love your church. By supporting it, by attending, by listening, that is surround within the church. Heavenly Father, thank you for your reminders to us. If that is something for you and God's speaking, you can come forward, you can kneel down and talk to your friend. Tapat, gusto mo maging tapat, hindi na ka, gusto mo nakalakasan ng problema, address it and talk it. Talk to the Lord about it. Sige po mga kapatid. Thank you, Father, for your kindness to us, your words, reminding us. Thank you. Thank you for saving our souls. I know that each member here this afternoon, they have their own prayers to you. Help them to remember their commitment to you. Kung bakit sila nakatyaga. That would be our guiding principle, a commitment.
by our Lord Jesus Christ. Peter, lavish daw me more than this. Mahal mo ba ako, Pedro, kaysa yung mga nahuli mong isla? Tinanong siya ulit. Pedro, dumami na yung huli mo. Maganda man trabaho mo, mas mahal mo ba ako? So, Peter, lavish daw me more than this. Ang ibig sabihin ng Panginoon, sabi ni Pedro Yelon, I know one friend. We have a confidence to say, yes, Lord, I love you. More than anything. So, Father, take care of your people. Those who are studying, give them knowledge and those who are traveling, give them traveling mercies. Those who are engaged in business, make them successful and fruitful. Those who are working, bless their workplace. Those who are struggling in their relationship, financial, I pray, dear Father, na kayo po ang mag-provide ng mga pangailangan po nila. Pastor Father, na kami po ay maging faithful till the end.